Hi, shout out Jeremy's TV at sa lahat ng viewers. Thank you sa lahat sa inyo sa suporta ninyo sa amin. Mag-iingat kayo and God bless you. Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Happy Friday. Happy Traffic Friday. Traffic na naman, no? Talagang it's one of the biggest challenges here in Metro Manila, no? Yung regular traffic. At lalo na pagka Biyernes, naulan, no? But be that as it may, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to our capital report here in Manila City Hall. At ito po ay lingguang programa ng Manila government kung saan ay ipinaalam namin sa inyo ang mga kaganapan, pangyayari sa loob ng isang linggo ng lungsod, ng pamahalang lungsod ng Maynila para po doon sa mga kababayan natin na hindi nakakakuha ng updates on what's going on sa ating pamayanan. Ngayon po, magtataka kayo, andito na po ako sa talagang opisina ko. Awa ng Diyos, maraming salamat. Natapos na rin po yung simpleng renovation dito sa opisina. Kasi po, dumadagsa po talaga ang tao dito. Kaya kahit paano ngayon, marami tayong ma-accommodate na mga kababayan natin bumibisita. Pati ho yung mga immigrants saka OFW na nagpupunta rito, magpapapicture. Nga pala, huwag niyong kalimutan na etneb lang ang isang picture. Biro lang. But anyway, let's start the report, itong ating weekly program, the Capital Report. Okay, good news muna. Okay, good news. Congratulations sa PLM, Pamantasan Lungsod ng Maynila. Congratulations sa pamunuan ng lungsod ng pamalaang ng Pamantasan Lungsod ng Maynila. Congratulations sa Dean ng mga specific colleges na nag-top notcher, especially yung si Lily Ann Reyes bilang isang estudyante ng College of Architecture. Siya ay number 1. Palakpakan. Kala nyo, ako lang mag-isa rito. Marami mga tao sa likod ng camera. Siya po, si Lily Ann Reyes, nag-top notcher ho siya sa Architecture Licensure Examination. Siya po ay produkto ng Scholar ng Bayan ng Pamantasan Lungsod ng Maynila. Sa kanyang mga guro, mga teacher, professor, congratulations sa inyo. Please keep on producing top-notch students. No? Sa mga mag-aaral na nakapasa sa eksaminasyon na yan, congratulations sa inyo. At sa lahat na rin na hindi mga produkto ng PLM, lahat ng pumasat, natupad na rin ang inyong pangarap na maging profesional. Sumunod, congratulations ulit PLM! Bakit po? 100% passing rate, September 2019, Physician Licensure Examinations. Congratulations ulit PLM. To all officers, the President, the Board of Regents, the teacher, the Dean of College of Medicine. I would assume this is under the College of Medicine. Congratulations sa ating Dean, sa mga profesor, at siyempre sa mga mag-aaral ng PLM. Hindi nyo sinasayang ang salapi ng bayan na kayo'y bigyan ng pagkakataon makapag-aral sa ating kolehiyo na ibinibigay ng libre sa ating mga mag-aaral na Batang Maynila. 100% ka-level na po natin. Nakita ko po yung news, Ateneo, tama ba ako? Ateneo number 1, PLM number 1. In terms of 100% passing rate, no? Yung ibang eskwela, 98%, 96%. Pero ang Pamantasan Lungsod ng Maynila, yan. Kaya sana tuloy-tuloy lang.
make us proud, mga PLMers, mga batang PLM. Lahat kayo, hindi lang yan sa College of Medicine, Architecture, College of Law, o lahat ng kolehiyo sa Universidad ng Pamantasan Lungsod ng Maynila. Congratulations dahil kayo ay naging matagumpay. Masaya kaming mga taong pamahalaan. Lalo na ako, masaya-masaya. Kaya ang regalo ko naman sa inyo, tutup din ko yung mga bagay na naisabi ko na o naipangako ko na. In fact, later on, sa ating capital report, makikita ninyo na ginagawa na namin ng paraan yung mga bagay na sa tingin namin makatutulong din sa inyo sa panggasto sa araw-araw sa inyong mga magulang at sa inyo bilang isang mag-aral. So ulit, Lilian Reyes, congratulations sa ating mga physician, examiners, 100%. Congratulations sa inyong lahat. Okay, ngayon, another good news. Yung ating kampanya laban sa droga, tuloy-tuloy po. Talagang mahirap na laban ito, pero we'll continue to do that. But ito po, gusto lang namin ipakita sa inyo na sa Manila, ordinaryong tao, mayamang tao, may kapangyarihan, walang kapangyarihan. Naaresto na po ang isa sa mga barangay chairman sa lungsod ng Maynila na may, kasi di ho ba, naalala nyo, pinahuhuli ko lahat ng wanted sa lungsod ng Maynila. Ibig ko sabihin, kayo, kung may kaso kayo sa Maynila, sumuko na lang kayo. Huwag niyong pagtaguan ang husgado. Hindi po namin kayo papayagan. Hindi lang yan para sa mga kriminal. Para rin yan sa mga opisyal. Kapag kayo talaga nagtago, pinagkublin ninyo yan at hindi nyo hinarap. Ito po, kita ninyo, maaari po siya makulong ng 6 years and 1 day. Lumang kaso ito. Akala kasi nila matatakbuhan ninyo ang mata ng batas o ang kamay ng batas. Hindi po. You cannot escape the long arm of the law. Kaya ako naman sa inyo talaga, magsipagsuko na kayo. Kasi kapag kayo hinuhuli o hinahabol ng mga alagad ng batas, maaring pwedeng maraming mangyari na hindi natin inaasahan. Yun naman ang ayaw ko. Sa akin naman, mas gusto ko maiharap kayo sa husgado at sa husgado mapatunayan ninyo at mabigyan kayo ng pagkakataon ipagtanggol ang inyong sarili na kayo ay walang kasalanan. Kaya po sa inyo, yan, paalala ko lang sa mga chairman, lumayo kayo sa droga. Huwag kayong gagamit. Huwag kayong magtitinda. Huwag kayong magiging protektor ng droga. In fact, pakikita ko sa inyo, ito po, karagdagan. Marami na ako napirmahan. Ito po, karagdagan. Ano po ito? Karagdagang listahan na nagse-certificate as drug-cleared barangay. Ayan po, I'm about to sign it. Then, para ma-double check kami bilang pamahalaan, pamahalang lokal, isasubmit naman natin yan kay Director Joel Plaza ng Regional Director ng PIDEA. Para sila talaga napatunayan na wala ng droga sa barangay nila, mabuti po yun para sa ang dami po ngayon. Kasi ang pangarap ko talaga, yung droga na yan, masawata sa lungsod ng Maynila. Yan po. Kaya yung mga barangay chairman, yan naman, yung mga effort ninyo na ginagawa, siya naman naming sinusuklian ng pagkilala, kahit man lang sa maliit naming kaparaanan. Kaya dadami na naman ang barangay na drug-free sa Manila. Sino makikinabang? Ay siyempre, yung mga taong ayaw sa ganyang sitwasyon sa kanilang barangay na nag-i-exist. Unti-unti, dahan-dahan, tingin ko,
2 buwan pa lang to, it's, tingin ko, sa tulong nyo, malilinis natin ang lungsod ng Maynila. So, ngayon naman, noong September 13, no, bumisita po sa atin yung CEO ng 8990. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, nung pag-upo ko po, marami pong mga sa aking pananaw ay katakatakang mga transaksyon. Sa aking pananaw ay bagay na iribisa. Bagay na kailangan siyasatin muli. At kung wala namang ikinukubli o walang pagkukulang, okay lang. Pero kasi, alam po ninyo mga kababayan, 21 taon na rin naman ako sa lokal na pamahalaan. Medyo ayaw ko naman minsan maging malisyoso, ayaw ko naman maging tamang hinala. Pero wala naman masama gampanan yung what we call the due diligence. Kaya, ayan, noong a few weeks before, doon sa meeting namin ng mga department heads, sabi ko, bakit ito ang baba-baba ng assessment? Ngayon, mabuti naman si Attorney Paul Bea ng License Division ng nakipag-ugnayan sa pamunuan ng 8990 Housing Development Corporation. Ngayon, napagtanto-tanto, mga kababayan, ang good news. Ito po, meron tayong nasingil pa na 47 million pesos. 47 million pesos, mga kababayan. So, imagine niyo yan. Okay, sino ba ang makikinabang niyan? Karagdagan na buwis o what we call contractor's tax. Sila naman, in fairness to 8990, ang sabi nila, ito lang po ang inassess sa amin. Hindi ko alam kung sino nag-assess sa kanila. Nung lumang panahon yun, nung nakarang administrasyon. Ngayon, pinaribis ako. Yun. Nagbayad na sila nung araw ng 19 million, ngayon, nagbayad pa sila ng 47 million pesos. Ako, mukhang matutupad ko na yung pangarap kong pabahay. Marami-rami na rin tayong naiipon. Kasi ang pangarap ko sa mga kababayan natin, which is napakarami, talagang napakarami. Diyos ko, hindi ko nga alam paano ko sisimulan. Na mga naninirahan sa gitna ng kalye, sa gilid ng tulay, sa mga parks. Kasi gusto ko po, dito rin sila makapanirahan. Yung mga yung sa mga squatter, o siguro mas tamang salita raw sa kanila ay ISF, informal settlers. Pero yung in-city vertical housing program natin na pangarap ko, na katulad na ginawa ni Prime Minister Lee Kuan Yew sa Singapore, na ating pamantayan sa paggawa ng pabahay. Unti-unti, ang dami naming nakadrawing na, nakaplano na. Ngayon talaga, na lang, implementation. Sa implementation, kailangan ng tiyapi. Pero dahil sa mga nangyayaring ito, mga pagbabago sa lungsod ng Maynila at sa pamamahala, yan po, tingin ko, marami tayong, what do you call this, maiipon na ekstrang pera. At pagkatapos noon, nung kinagabihan, dumalo tayo sa Go Negosyo Forum. Maraming salamat kay Secretary Concepcion. Nabigyan tayo ng pagkakataon na makipag-usap uli sa mga negosyante na hindi taga Maynila, pero may mga posibleng magnegosyo sa lungsod ng Maynila. Yan. Maraming salamat to kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion. Marami ho tayong mga positive outlook or fresh outlook na na-receive sa kanila. At tingin ko may awa ang Diyos. Gusto ko kasi yung mga bata o yung mga tao na walang trabaho pero napag-aral at mapag-aaral, may sasapo naman sa kanila. Saan? Magtayo ang mga negosyo sa Maynila, maghahanap ng trabahante o puro taga Maynila ang maipapasok natin
at mabigyan ng trabaho. Noong September 14 naman, kinamusta natin. Maraming salamat, Go Negosyo, Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion. Sumunod, noong September 14, binisita natin yung Mehan Garden. Is that Mehan? Marami nag-comment. Ang ganda ng mga comment. Wow, sabi niya, meron bang ganyan sa Loton? Ayan po. Nag-testing na po tayo ng tree lighting. Kasi yung Mehan ay isang makasaysayang parte ng lungsod ng Maynila. Ngayon, may tinesting akong lighting. Kasi ang daming palm tree na nakapaikot. Yung Mehan Garden ay ipinagkait sa taong bayan. No? Para bang pribadong-pribado. Ngayon, pagbisita ko, sabi ko kay Engineer Andres, saka kay City Electrician Randy Sadak, sabi ko, testingin mo nga, meron akong konsepto na nakikita sa Florida. No, I've never been to Florida, pero may nakita ko siya sa litrato, baka pwede naman. Yun, ayan po ang epekto, yun napapanood nyo sa screen. Ayan o'y patikim pa lang. Patikim pa lang ho yan. Dahil merong mangyayaring kaganapan sa Mehan Garden. Katulad nung nangyari sa Cartilla na daang libong tao, linggo-linggo, ang nakikinabang doon sa bagong park na ibinigay natin sa ating mga kabayan. Na binalik, actually hindi binigay, ibinalik sa taong bayan, sa pangkalahatan. Yan po ang Mehan Garden. Testing pa lang yan. Ganda. Pag dilala mo dyan, Julius ang jowa mo, malamang niya, mapapasagot mo. Di ba? Pag nanligaw si Julius, yung sosyotahin niya, malamang. Sagot niya, agad, proposal na. Alam mo, may naisip ako dyan, Pwede natin pagkakitaan niyan bilang pamahalaang lungsod. Alam mo ko, pwede tayo dyan magpakasal. Alam niyo mga kababayan, pag nakita niyo yung 100-year-old trees, diyan, century-old trees, magugulat kayo. Pakagandang kasalan. Yung mga senior citizen, tinatawagan ko kayo. Sumba-sumba. Gusto niyo magsumba sa Mehan Garden. Maaliwalas, sariwang hangin, dahil punong-puno at napapalibutan kayo ng mga puno. At kung tatanong nyo kung saan yan po ay sa Loton, Manila. Katabi ng UDM, na ipagagamit ko na rin sa mga estudyante ng UDM during daytime at sa mga taong bayan. Bakit? Yan po yung parke para sa tao. Pero may pakiusap lang ako Kasi may mga insidente dati, binababoy yung mga banyo. Meron pang kalaswaan na ginagawa sa banyo. Kaya wag niyong gagawin dyan kasi lalagyan ko ng CCTV yan. Pag meron kayong ginawang kalaswaan sa banyo, ang gagawin naman namin, total, iskandaloso kayo, gagawin namin, pasisikatin namin kayo. Habang ginagawa ninyo yung kalaswaan, i-broadcast namin. Para naman na sa ganun, makilala kayo ng buong mundo kung gaano kayo kalaswa. Banyo yun public toilet yung ba't nyo doon ginagawa? Meron namang sogo. Totoo naman Di ba? Huwag kayo nagtitipid. Yung mga kati nyo sa katawan, huwag nyo itinitipid yan. Ilagay nyo sa tamang paraan. Hindi naman namin kayo mapipigilan. Hindi naman namin kayo mababantayan. Pero wag sa public kasi ginagamit ng publiko yan. Ngayon, lilinisin ko yung banyo, pagagandahin ko yung public toilet, lalagyan ko pa, wag nyong nanakawin yung bidet. Pati bidet, tinitira ninyo. Yung bidet yung pang wasiwas sa Wepax. Para maging hygienic. Pero yun, kaya namin ginagawa yun kasi ini-introduce namin yung kalinisan, kaayusan. Pero sana naman, iingatan nyo rin. Anyway, pera nyo naman yun. Gusto nyo ba gastusin namin ang pera nyo sa walang kapararakan? Ang gusto namin, mapakinabangan ninyo yung mga bagay na tinatayo natin na para sa taong bayan. Ayan may magandang banyo yan. At saka dito sa Cartilla, may awan Diyos in coming months, magkakaroon na rin ng banyo. Kasi yun ang request ng mga netizen. Gagawa tayong banyo, huwag kayong mag-alala.
para sa inyo po. Kami naman, ni-request nyo basurahan, may basurahan. Natutuwa po ako, ha. Maraming salamat sa mga bumibisita sa Kartilya. Dahil nakikita ko minsan, kala nyo hindi ko napapansin, ha. Meron akong CCTV dyan, eh. Naglalagay kayo na, kasi nilagyan na ng DPS ni Kenneth Amorao ng mga sisidlan ng basurahan. Tapos nakikita ko doon yung nilalagay. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan, sa kusang disiplinang ginagawa ninyo. Okay? Sumunod, nagkaroon tayo ng flag raising at of course, bumisita pala ako sa bago yun. Nakikita nyo yung video? Sa maniwala kayo sa hindi, alam nyo kung anong tulay yan? Jones Bridge. Nakakalungkot, Sino kaya maglalakad dyan na ganyang kadilim yan? Tingnan ninyo, Jones Bridge. Makasaysayang Jones Bridge. Yan, kasama ko po si Engineer Andres. I think this is about 1 o'clock? 10 p.m. Ha? 10 p.m. Yan, nakakita rin ako ng mga bata. Pero hindi naman sila minor de edad. Naghahanap yata ng booking. Yan. Nakita niyo yung Center Island. Yan Center Island na yan, bakit ko pinuntahan? Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Yung mga sidecar boy, tricycle, motor, kinocross nyo yung paanan ng bridge. Meron na nga bangketa. Yung katipiran o katamarang ginagawa ninyo. Mamaya, isang araw magsisisi kayo. Sa pelikula, may take 2, may take 3. Kasi hindi siya totoo. Sa tunay na buhay, pwede ka pag nasa gasaan, durug-durug ang buto mo. Ayan, yan po yung nilalakaran namin na yan. Yan ang isang sakit ng ulo ng Jones Bridge. Gumagano, nagki-criss-cross. May island na, iaakyat pa, bababa. Mabilis yung galing sa Loton. Mamaya madisgrasya kayo. Pero, tapos na maliligayang araw ninyo ng katamaran. Yan po, may gagawin kami dyan ni Engineer Andres. Kaya, personally, ipinakikita ko kay Engineer Andres yung mga bagay na napansin ng netizen, mga bagay na inireklamo sa akin ng taong bayan, at mga bagay na nakita ko. Kaya, ipinaliliwanag kong pilit ng dahan-dahan, paano namin masusolusyonan. Ngayon, kaya may awan Diyos, may awan Diyos. Mga ilang linggo na lang, may makikita kayong pagbabago dyan sa Jones Bridge. Kontintis na lang. Kontintis na lang. Alam ko, hanggang ngayon, baka ngayon, nagbo-broadcast ako, may tumatawid na naman dun. Pero, hindi na natin sila bibigyan ng excuse. Para wala nang dahilan. Ang gobyerno, mamamahala na. Ayan, mga kaibigan. Yan yung famous Jones Bridge. Nagkaroon tayo ng flag raising noong Lunes. At katulad ng naipangako ko noong mga nakaraang flag raising, ang mga taong matatagal na naglilingkod sa pamahalang lungsod na hindi ma-promote kasi hindi niya kilala si Eddie. Kilala niya si Eddie? Eddie ako. Di ba? Kasi mahina siya kay mayor, mahina siya sa mga politiko. Hindi po. Hindi ko po yung pinaiiral ngayon sa pamahalang lungsod. Ano po yung pinaiiral natin na polisiya? Mas matagal ka, dapat mas ma-promote ka. As long as you are qualified with the civil service requirements, we would prefer that those who have served the city long enough should be promoted para mawala ang demoralization. Ako naman, siyempre, mga 8,000 mahigit yan, yung kulang-kulang 9,000. Basta po ako, pag nakita ko naman, inilathala dito, binasa ko, inaprobahan ko, binoto tayo, hindi tayo binoto, kilala tayo, hindi tayo kilala, bagay lamang na maibigay naman sa kanya yung career growth sa pamahalaan. Kasi yung career growth na yan sa pamahalaan, ang hirap-hirap matagpuan. Kahit na alam mo na, qualified ka na, kahit na alam mo na, pwede ka na, biglang may papasok na bago. Pagpasok ng bago, dahil malakas kay Eddie, ayun, mas bata sa iyo. Mauubos na oras mo, hindi ka pa napopromote. Bakit? Hindi bakante. Bakit? May napasok na bago na malakas kay Eddie. Yun. Kaya marami tayong na permanent, marami tayong na-promote,
Sana, isa lang hinihiling ko, ha? Isa lang hinihiling ko. Makisuyo naman. Pagbutihan ninyo ang trabaho ninyo para sa taong bayan. Ha? So, kaya po, sumunod niyan, no? Tayo nag-order. Kasi, usong-uso, tingnan ninyo mga kababayan, ha? Usong-uso, nakawan na cellphone, usong-uso yung snatching, hold-upping. Sino na peperwisyo? Mga estudyante, mga matatanda, inaagawan ng cellphone. Ako nagtataka. Bakit hindi natigil? Ibig sabihin, may demand. Ibig sabihin, may nagtitinda, may bumibili. Ngayon, pinasiyasat natin kay General Danao at sa pamumuno ni Major Ibay ng Special Mayor's Reaction Team. Ayan na. Nakita natin yung mga GSM. Alam niyo yung GSM? Galing sa magnanakaw. Para masawatan natin, hindi lang tayo huli ng huli. Hindi lang tayo huli ng huli ng mga nagnanakaw ng cellphone, ng hold up, ng i-snatch. Kailangan yung source ng pagkakakitaan. Ano yung source ng pagkakakitaan? Yung bumibili na tindahan. Ngayon, binalaan ko yung mga mall. Lahat kayo, ulitin ko, ha? Sabi ko doon, 72 hours. Pero tumupad naman, ikukwento ko sa inyo mamaya. Lahat ng mga malls na nag-aalaw na magtinda yung outlet na umuupa sa kanila ng mga nakaw na cellphone, kahit isa lang, ipasasara ko yung buong mall. Bakit? You have no business to stay in Manila. Why? Niyayakap ninyo mga magnanakaw kayo din, wala kayong pinagkaiba. Saka sa mga bumibili ng mga second-hand na cellphone, mag-ingat kayo. Sapagkat may batas po, PD 1612, anti-fencing law. Hindi po yan yung fencing, yung sa espada. Ano ho yan? Yan pagka ikay bumili ng nakaw, kasabwat ka rin. Sa mata ng batas. Pero sasabihin mo, good faith po ako hindi ko naman alam na nakaw. Sinasabi din ng batas, gawa ka ng due diligence. Yun pala second hand. Nasaan yung resibo ng pagkakabenta nito? Sino nagpapatunay na may-ari? Para pag nasakali, malalaman natin. Yan po yung mga mall. Marami nasara. Ngayon po, as we speak, si Director Levy Pacundo ng Business Processing Office, nagsara ng 50 na businesses sa isang mall dyan sa Divisoria. Ayan po, si Director, si Levy ba yun? Parang si Levy, no? Sorry, malabo yung monitor. Kasi hinahanapan namin ng katunayan, no? Ng katunayan na yung kanila bang mga tinitindang cellphone ay galing sa tunay na may-ari. Para mabigyan natin ng kapanatagan ng kalooban ng mga nanay, ang mga tatay, na yung kanilang mga anak habang nag-aaral, pumapasok sa eskwela, ay ligtas na makakagamit ng mga appliances or gamit pang komunikasyon. In this case, cellphone. Yan po. Marami hong nakulong dyan. Mga nangahuli natin. Ay talaga ipakukulong natin. Wag ho kayong hindi ho ito joke-joke. Ito po, seryoso po itong kampanya. Pinagpapasalamat ko naman. For example, the same day, Tutuban Complex Administration called up the office and said, magko-cooperate kami. Maraming salamat sa mga mall. It goes to everybody, lahat ng mall. Kayo, binabalaan namin, dinidiplomasya namin kayo, huwag kayong tatanggap ng mga stall. Umuupa sa inyo para kumita lang kayo at hindi nyo na uunawain na kung ano yung tinitinday, nakaw pala. Kung kayo'y magiging kasabwat, at pagka kayo'y kasabwat, kasama namin kayong kakasuhan. At habang kinakasuhan namin kayo, yung buong mall ninyo, kakandaduhan namin. Para hindi na kayo makapaghanap buhay sa lungsod ng Maynila. Dahil ang hanap buhay na ginagawa ninyo ay pagkonsinti sa mga magnanakaw. Diyan, tingnan ninyo, bibili kayo ng lumang cellphone.
Kung yan nabahiran pa ng dugo, napatay yung bata, may hawak ng cellphone, at hindi yan kaila. Maraming ganyang pangyayari sa nagdaan. Ayaw ko yan sa Maynila. Gusto ko panatag ang mga estudyante dito sa Maynila. Dahil yan man lamang maibigay kong kapanatagan sa mga magulang. Sa buong Metro Manila, hindi lang pang Maynila, na yung kanilang mga anak na nag-aaral dito sa Maynila ay ligtas, na nakakagamit ng mga bagay na pangkomunikasyon. Lalo na yan, na cellphone. Mga ano kasi yan, mga batugan mga tamad. Marami pa ho dyan, adik. Ayan yung mga tolongges. Ayan. Malis na kayo dito. Maraming salamat kay Miss Julia Pdasa. Nagpunta tayo sa Kapihan sa Manila Hotel at sa mga member ng Plaridel. At maraming salamat sa pagkakataong ibinigay nyo sa akin na ako'y maging honorary member ng Plaridel. Ang Plaridel po ay samahan ng mga journalist sa Pilipinas. Magkaroon kami ng forum. Tapos, nagtuloy-tuloy po tayo, wala po tayong tigil, tuloy-tuloy po, update. Cable bundling. Yan, yung mga masasakit sa mata. At yung mga report ng netizen na nakaganon yung poste. Yan, mga nanguhahunan namin yan. Maraming salamat, Meralco. Doon sa isang lugar sa 5th District, doon sa lugar sa Tondo. Yung mga nire-report ng netizen na nila. Sa Nickel, sa 5th District, natanggal na yung poste. Iyon ay reported ng isa sa may bahay doon sa Nickel. Ito naman, mga cable bundling. Ibig sabihin, nandiyan pa rin sila sa itaas, sa poste, pero iniayos natin yung mga lumalaylay para hindi naman masakit sa mata. At yung mga cabling, wala nang pakinabang na iniwanan na ng mga kanya-kanyang cable company. Pinagpuputol na natin lahat yan. Okay? Tuloy-tuloy po yan, At noong Tuesday, dumalo tayo sa Catholic Business Forum, ang mga Dominicano. Maraming salamat sa pagkakataong ibinigay nyo sa akin at naliwanagan kayo sa mga ibang direksyon ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat, Catholic Bishop Forum. Mga Dominican. Marami sila mga itinanong at I hope nasagot ko naman sa abot ng aking makakaya ang inyong mga tinanong. At sana maging partner din natin yung ating mga estudyante sa Urban Renewal Program ng city, lalo na dyan sa mga taga-UST. Did you know, UST, did you know that the one who designed the new Manila Zoo is a student of UST? Ilang taon siya, Julius? 22? 22, 23, more or less. Ayan. Yun yung nakuha nating disenyo na ipinagkaloob niya ng libre sa lungsod ng Maynila. Galing, no? Galing ng bata. Kaya malapit na yung total design ng Manila Zoo. Namimiss na natin yung Manila Zoo. Ayusin natin yan. Then, at 2:30, MOA signing with Paymaya. Yan. Yung Paymaya naman, yan ang magiging partner natin para sa gagawing pensyon ng mga senior citizen at saka PWDs. Yung bago natin programang pensyon. Kasi ang gusto ko dyan, yung mga senior citizen, kahit may sakit, nakahirati sa bahay, hindi kayang lumabas, makuha nila yung benepisyo nila ng episyente. Ibig sabihin, walang malakas, walang mahina. Dahil yung batas, kinikilala yung kategorya. In this case, senior citizen and PWDs. Naisip natin, nakakuha tayo ng libre, nakasave tayo ng mga siguro 20 million pesos dahil sa Paymaya. Maraming salamat sa Paymaya. Yan, gagawin na ngayon yung proseso at awa ng Diyos, makaluwag-luwag ang Maynila. Come 2020, tuloy-tuloy na yung ating pensyon, na bagong pensyon sa mga senior citizen. Si Mr. Bea ng Paymaya, CEO and founder of Paymaya. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagkatapos niyan, yan yung para sa PWD, solo parent, senior citizen, para tiyak na makarating sa kanila yung benepisyong ipagkakaloob ng bagong pamahalang lungsod ng Maynila. The following day,
Yung ano naman, para naman sa ating mga estudyante ng PLM at UDM. Yung Globe, para naman sa allowance na ibibigay natin at saka sa mga grade 12. Ayan, maraming salamat. Alam mo, gusto ako yung t-shirt. Nagubad nga ako eh. Andiyan na binakaubad ako. Yung napalit ako ng t-shirt. Buti hindi na-picturean. Nakaubad na. Hindi, palit ako ng t-shirt kasi ang ganda eh. Globe, Love, Manila. Di ba? Si Mr. Ernest Koo. Nakatipid do tayo diyan. Mahigit 10 milyong piso din. TY, laway-laway lang. Walang tosgas ang Maynila. Pero yung maging episyente ang pag-deliver ng services, Social Amelioration Program. Ito para sa